Magandang umaga po sa bawat isa sa ating mga tahanan. Muli, ang Diyos ay ating sasambahin, pasasalamatan. Salamat po, malakasan yung signal. Salamat, ready ang ating mga puso. Because in this Resurrection Sunday, we will celebrate the risen Savior, our Lord Jesus Christ. Amen po ba? At dahil sa muli na buhay, may pag-asa. Let us not magnify the coronavirus. Huwag natin pong i-magnify yung coronavirus na yan. Ating i-magnify. Ating napakadakilain ang ating pong Pag-Jesus. Amen? Hindi po yan kamas ni Jesus. Wala pong sinabi yan. Hallelujah. Amen. At kailangan lang talaga natin ngayon itaas, dakilain, papurihan, sambahin natin ang ating pong Panginoon sa Diyos. Amen po ba? Amen. So let us put up joy. Amen? Let us put up joy and celebration, the experience today. Sa ating pong mga tahanan at sa buong mundo nito that we are celebrating the risen Savior, none other than our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah, Jesus, you have risen. Hallelujah. Hallelujah, Lord, you got a mighty hand of praise. Thank you, Lord. Hallelujah. Greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Hallelujah, forever I change. Hallelujah. When I stand in that place, realize meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Woo! Endless joy, perfect peace, but the pain finally will cease. Let's celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Hallelujah, forever I change. Thank you, Jesus. Hallelujah. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. I believe in the name of Jesus. What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious way. Shout it out, Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what a glorious day. Yes. We will never be the same, oh Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat Oh. sa iyong buhay at sa muling pagkabuhay. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, sa araw pong ito, lubusan po kaming magsaya. Hindi lamang dahil it's our 40th anniversary, Lord, but your glorious life, Lord, and resurrection. Patuloy na may pag-celebrate po namin lahat. Hallelujah. At ang buhay pong ito ay nai-impart sa amin. Yes. Lord, we will glorify you and magnify you today. Patuloy kang mangusap sa araw pong ito sa bawat isa sa amin. Yes. Sa bawat isang nasa tahanan, Panginoon. Yes. Let there be a real celebration of your resurrection, of your life, oh God. Hallelujah. Be glorified, Panginoon, sa bawat isang tahanan, sa bawat isang pamilya. Yes. Magkaroon kami ng tunay na puso, Panginoon, Yes. na pahalagahan ang iyong bawat sakripisyo sa aming buhay. Yes. Salamat, O Diyos. Ang iyong mga salitang siyang pagpatuloy pong nagbibigay pagbabago sa aming buhay. And we receive, and we will receive Yes. the words of life, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat iglesia ng Christ in you, at sa ibang mga iglesia, sa ibang mga churches, patuloy ka namin maluwalhati, Panginoon. Mastanghal ang iyong dakilang pangalan. Ang aming mga puso'y magiging mga Thank you, Lord. Thank you. isang Matamis na sa iyo. puso na handa, Yes. matabang lupa, Panginoon, Opo. na patuloy pong na itatanim ang dakilang salita mo, O Diyos. Yes. Pinaparangalan ka namin ng lubos, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. God deserves exaltation, honor, and glory. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We bless your name. We bless your name. Thank you, Lord. Natin pong basahin ang salita po ng Panginoon. Buksan po natin yung ating mga Bibles sa Luke chapter 24. Lucas Luke 24, 13 hanggang 32. Mahaba po ito. Luke 24. Thank you, Lord. 13. 24, 13. Bago ang lahat, happy anniversary po, Christ. Yes. Anniversary. Happy Goodness anniversary. and faithfulness. And faithfulness of Hallelujah. God. Ano pa po yung ating celebration ngayon? 24. 13 to And 35. let's indeed celebrate sa kanya-kanyang tahanan. Luke chapter 24, verse 13. Yes. Nang araw din yon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Yeah. Pinag-uusapan nila ang pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nanlulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi makaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari noon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Isinakdal siya ng aming punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan
at hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila, at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na ang nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin. At gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit, hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hallelujah. Hindi ba't ang Mesyas, ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Sinimulan sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanyang patutunguhan. At si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit, siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo dito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nagwika sila, kaya palang gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah! Our God is alive, amen? Jesus is alive, amen? Can we just all stand this morning? Isang pinagpala at maligayang araw ng pagkabuhay, amen? Today we will celebrate the resurrection power of our Lord Jesus Christ. So let's clap our hands for Jesus, who you deserve the highest thanksgiving, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Oh, you are our Savior, Lord. Sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you came in from the everlasting to the world we live. A Father's only Son, yes, 'cause you live and you died and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hey. And my Savior, Redeemer, lifted me from the miry place. And Almighty, forever, I will never be the same as you came in from the everlasting to the world we live. Our Father's only Son, yes, you live, and you died, and you rose again on high, and you opened
everlasting to the world to live. A Father's only Son, thank you, Lord, 'cause you came in from the everlasting to the world to live. Father's only Son, 'cause you came in from the everlasting to the world to live. Father's only Son, 'cause you came in from the everlasting to the world to live. A Father's only Son, 'cause you lived and you died and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you lived and you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you lived, and you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, all you've done. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Oh, our God is alive. Ang Diyos na sinasampa natin ay isang buhay na Diyos. Thank you, Jesus. We're so grateful to you, God. We will never stop singing our hallelujah to you, God. Come on, open your mouth and begin to sing hallelujah. A shout of victory. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. My brothers and sisters in Christ, the Lord wants us to be reminded that He loves us. Amen. And He is risen from the dead. He has won the victory. Amen. And we are the living proof. We are the perfect evidence that our Jesus is alive. Amen. I am not here without Him. We would not be here without His love, without the finished work of Christ. Amen. That's why we have the victory in Christ. Hallelujah, hallelujah. We will continue to worship His name, Jesus. Somebody shout hallelujah once again, come on. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Amen. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He is alive. He's alive. Oh, hallelujah. Yes, God. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus
Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Oh, Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Oh, let's dance for Jesus. He's alive. He's alive. He has won the victory. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We say, He's the Alpha and Omega. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. First and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah.
door that fail, God. For every door that fail, we are here right now, experiencing your presence, God. Oh, Jesus. We love you, Lord. It's all you, Lord. Appreciate the power of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. To moon and stars to morning sun was red. To save you up to was fallen. Just what he longed to cross. His blood poured out for us. The weight of every curse upon him. Final breath he gave, as heaven looked to earth, the Son of God was laid in darkness. A battle into grave, to war on death was waged, to power of hell for the broken. The ground began to shake, the soldiers rolled away. His perfect love cannot be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has risen you defeated forever. He is glorified forever. He is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the souls rolled away. The burning love cannot be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has risen you defeated forever. He is glorified forever. He is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is alive forever. He is glorified forever. He is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is Thank you, We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Come on, with all your voice. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Forever He is glorified. Hallelujah. Forever He is magnified. He is alive. Amen. Yes. Amen. He is alive. Yes. The King Amen. of Kings. Yes. The Lord of Lords. Jesus Christ is alive. Amen. Hallelujah. Amen. Sige po sa inyong mga tahanan, ating palakpakan, sambahin, ilalim, pagbuwan, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. He is alive. Amen. He is alive. Let's sing the song again. Forever He is magnified. Forever He is glorified. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Jesus is alive. Yes. Amen. He's alive. Praise God. Hallelujah. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Forever risen. Yes. Death has been conquered. Yeah. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. We can now be seated po in the presence of God. Hallelujah. God is good. Amen. Napakahalaga po ng araw po ito. Maaaring ang ating kaisipan ngayon ay may mga pakamba, may mga worries tayo, may mga alalahanin sa mga tumatagal na yung ating quarantine. At maaaring ang iba sa akin nakakarap sa nalulungkot, nalulungkot, nawala ng pag-asa, ng pagtiwala. Mga kapatid mo kang bibitaw. Amen. Kung paano si Jesus ay hindi bibitaw. Kung sa krus, hanggang sa kamatayan sa libingan. And on the third day, He conquered death and the grave. Amen. Amen. Death could not hold Him. Amen. Yes. The grave could not keep Him, could not stop Him. Hallelujah. Jesus is alive. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po'y nakahiisa sa inyong mga nararamdaman, sa inyong mga sitwasyon. But let us believe God. Let us hope. Let us keep on believing. Keep on doing good. Amen. Keep on exercising our God-given ability. That in these moments of crisis, we will arise. Kung paano si Jesus ay nag-risen, arise. We will arise. We will solve problem. God will give us wisdom, knowledge, and understanding para ating po makaharap ang sitwasyon po ito. Kaya, huwag tayong bibitaw. Amen po ba mga kapatid? Na gusto kong umpisahan ang ating message patungkol sa kwento. Ito'y madalas ko ikwento, pero napapanahon to. Ito'y narinig ko na kay Pastor Joey Umali dahil siya pa ang sa Hardin ng Panalangin. Kinwento po niya ang isang hari na disappointed siya sa kanyang mga sundalo na
umatras sa labanan. At sa kanyang galit at napahiya po siya, naisip niya, walang kwenta ang aking mga sundalo, sabi niya. Walang kwenta ang mga kawal na ito. Ang dapat sa kanila, pugutan ng ulo. Kaya itong mga, sisibi mo, itong mga tumalikod na ito, umatras sa labanan, kanyang pinatapat. At humarap sila sa berdugo, utang sila, ay mapugutan po ng ulo. Itong nangyari, sa isang pinugutan ng ulo. At talagang yung mga guests in line to be beheaded, really trembling with fear. Takot na takot. Sa pagkasakalang isip, katapusan na nila. Wala nang nababana na awa sa hari. Ganun din. At wala nang nababaanan na sila ay makakaligtas. Pero meron isa po doon. Napaka-relax niya. At sabi na kanyang katabi, bakit ikaw, sabi niya, parang masaya ka pa? Bakit parang hindi ka takot? Sabi niya, bakit ako matatakot? Sabi niya, ako bahala. Ang yabang mo naman, sabi niya, ikaw ang yes, ikaw ang bahala. Ako bahala, huwag kang matakot. Hindi tayo pupugutan ng ulo. Ano hindi pupugutan? Yung katabi mo, pinugutan na. Ikaw na ang next in line to be beheaded. Para ako naman, sabi niya. And then, pinamang siya. At nandun yung berdugo. Handa ng pugutan ng ulo. Yung pong kawal na ito na napaka-confident. And then, bigla siyang nagsalita, hinarap yung king. Mahal na hari sa dilan po niya. Magbulos dili kayo. Isang malaking pagkakamali na ako yung patay. Nabigla po yung king. Sapagkat sa lahat ng mga naka-alpilera, no? At ang iba napugutan na ng ulo. Pero itong taong ito, relax pa rin, at siya lang ang nag-stop. At kumausap sa king na magbulos dili. Nagkakamali siya. Biglang nag-isip ang hari. Sabi niya, anong ibig mo sabihin? Sabi niya, na ako nagkakamali. Mahal na hari, sabi niya, malaking pagkakamali na ako'y pugutan mo ng ulo. At bakit naman, sabi mo ng mahal na hari? Mahal na hari, sabi niya, pag pinugutan mo ng ulo, hindi ko matuturuan lumipad ang kabayo mo. Nabigla ko yung king. Alam po kasi ng kawal nito, mahilig sa kabayo yung kanyang hari. Nabigla yung king. Niloloko ba ako, sabi niya? Merong mag-gano, sabi niya, na yung kabayo pwedeng maturuan lumipad. Aba, mahal na hari, sabi niya, meron po. Kung binigyan mo ng pagkakataon, nag-isip yung king. Hindi kaya ko niloloko dito, sabi niya. Pero sa dali, hari ito, sabi niya. Pero dahil sa mo'y mahilig sa kabayo, sige nga, sabi niya, hindi kita papatayin. Sa ngayon, sabi niya, turuan mong lumipad ang aking kabayo. O mahal na hari, sabi niya, bigyan mo ko ng 6 na buwan. 6 na buwan, sabi niya, matagal yun. Mahal na hari, sabi niya, hindi po tao ang aking tuturuan. Kabayo po. Yung katabi niya, lalo binirang Diyos, sabi niya, ano ba sinasabi ng tuturuan? O, manahimik ako, bahala. O sige, sabi ng mahal na hari, sabi niya, bibigyan kita ng 6 na buwan na turuan mong lumipad ang aking kabayo. Tuwa-tuwa ko siya. O meron mo, holding ka ba? Nang nakalaya na siya, pinagtigil yung pagpatay sa mga kasama niya, pati sa kanya, at sa kanyang mga kasama. Tumigil. Tuwa-tuwa yung iba. Pero tinatanong siya ng kanyang mga kasama. Sabi niya, anong sinasabi mong tuturuan mong lumipad yung kabayo? Pwede bang maturuan lumipad ng kabayo? Sabi niya, malay mo, sabi niya, maturuan mong lumipad. Ano yun mong sabihin, hindi ka turado? Ito po, Brad, sabi niya. At sabi na kanina kasama, paano kung di mo siya matulong lumipad? Ito sabi niya, malay mo, sabi niya, 6 months. Malay mo, makakalimutan na ng hari. Sabi niya, yung pupugutan tayo ng ulo. Paano kung di niya makakalimutan? Malay mo, sabi niya. Halimbawa, sa loob ng 6 months, hindi mo maturo ang lumipad ng kabayo. Malay mo, sabi niya, magkasakit yung hari. Paano kung hindi nagkasakit? Malay mo, mamatay siya. Paano kung hindi mamatay? Sabi niya, aba, malay mo, sabi niya, baka takas tayo. O kaya, baka maturuan kong lumipad ang kabayo. May mo ba, mga kapatid? Mga kapatid, napakahalaga na meron tayong tamang pananaw na huwag natin bibitawan ang isang mahalagang bagay sa buhay natin na gusto kong ituro sa inyo para tayo mag-survive, para tayo magtagumpay sa ating kapanahunan, sa ating anumang sitwasyon mo ngayon. Whatever your situation right now, there is an answer, there's a hope. Na, gusto kong simulan ang message natin sa tanong, can you kill hope? Pwede bang patayin yung pag-asa?
Can you make hope disappear? Maaari bang maglaho ang pag-asa? Madalas natin sinasabi yan. Wala na akong pag-asa. Patay na ang aking pag-asa. Naglaho na lahat ang aking pag-asa. Now, I want to remind you, on this Resurrection Sunday, there are three powerful forces at work in our universe. Number one is faith. Sabi niyo, faith. Faith. Lahat ng bagay sa mundo nito, dati wala. Pero ang Diyos sinalita niya with the word of faith at nagkaroon. Pangalawa, yung tinatawag na hope. Sabi niyo, hope. Hope. O pag-asa. At pangalawa yung tinatawag na love. Love. Sabi niyo, love. Faith. At itong tatlong bagay na yan ay mananatili. They are the three most powerful forces at work in our universe. Pero para atang nadadivert yung ating attention. Para atang mas powerful yung COVID-19. Para yung faith mo ngayon, talo na ng virus. Ng virus ata tayo. Kaya naglalag tayo. Kumisan, bumabangal tayo, hindi na makapag-desisyon. Hindi na makadiskarte na mabuti. Dahil alam ba yung computer, pag yan ay nabag na virus, hindi magpa-function ng tama. Hindi magpa-perform according to its design. Yan ang nangyayari sa maraming tao ngayon. Hindi sila makapag-function mabuti. Hindi sila makakilos mabuti. Hindi makapag-desisyon. Yung wisdom nawawala. Ano yung mga kapatid? Huwag kayong papayag. Hindi dapat magtagal ang karamdaman ang virus na yan. Kaya lang marami. Masyado tayong obsessed sa takot. Sa takot na tayong pumatay, mahawa. Nawawala yung faith. Mas malakas pa yung faith natin ngayon. Don't misunderstand me. I do not underestimate the enemy. Sabi ko po sa inyo isang araw sa ating message, kung minsan yung hindi mo nakikita, yan ang pwedeng mga knockout sa iyo para sa boxing. Now, we have an unseen enemy. Sino po yan? Yan po yung COVID na yan. Unseen enemy. Minsan yung mga maliit na bagay, yan ang pwede maka-distract sa atin. Sabi ko nga po, wala pa tayong nakitang nabuwing siya, nabuwing sa refrigerator. Madalas nabuwing tayo sa mga maliit na bagay. Kaya kung minsan, namamagnify natin yan. Kaya nga po, baka po kailangan tayong mag-reboot. Rebooting, muling i-restart, resetting ang ating mga buhay. Let us go back to God, to prayer. Let's go back to this three most powerful forces at work in the universe. Yung faith, yung hope, yung love. Alam mo lahat ng bagay bakit ginawa ng Diyos, bagamat alam niya ang tao magkakamali. Bagamat alam ng Diyos ang tao babagsak minsan, nandun pa rin yung kanyang faith, nandun pa rin yung hope ng Diyos, at nandun pa rin yung kanyang love. He was motivated by love, and he's still being motivated by love. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pag nawala mo ito, talo na tayo. Kunting bagay lang, hindi mo kailangan ang virus na yan para matalo ka. Simpleng problema lang, knock-out ka. Pag wala na, yung tanong yan. Kaya have an amen. Mga kapatid, sa Bible lang sinasabi ko na ang tatlong ito ay hindi pwede mawala. At napakahalaga. Hindi maglalaho. You cannot kill faith. You cannot kill hope. You cannot kill love. Why? Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Three things will last forever. They will last forever. Yan po mga kapatid. Napansin niyo ba yan? Umisa natin napapansin yung mga verses sa Bible. The Word of God is the basis for what we believe. The final authority. Diyan tayo kumukuha ng direction, ng instruction, ng information from God. At pag tama ang ating instruction, tama yung ating information, tama yung ating naririnig, magiging tama yung ating mga desisyon, yung ating mga conclusion, yung ating mga galaw. Now, dito pinanggit, three things that will last forever. Ano yun? Faith. Faith will last forever. Hope. Love. And the greatest of this is love. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi mo man, kasi sinasabi mo, anong kwenta ng faith? Nakakain ba yan? Anong kwenta ng hope? Wala naman kung nakikita. Anong kwenta ng love? You don't understand this
powerful forces at work. Ang sabi nga sa wikang Pilipino, samantala, nananatili ang tatlong ito. Nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang sabi nga ng isang unknown author, unknown quotation, sinulat ito, sabi niya, man can live for 40 days without food, 3 days without water, 6 minutes without air, but only 1 second without hope. Napakahalaga na po. Bakit may mga nagpapakamatay? Bakit may mga may sakit, hindi naman binigyan ng taning? Ang ganda ba matay? Ano kong kilala hindi man namatay sa sakit. Namatay siya sapagkat nakadama siya na walang pag-asa. Pag nakakadama ka ng walang pag-asa, asasabi mo, wala ng pag-asa, pabayaan mo na lang. Ano nangyayari yung give up? Kaya, namamatay. Bumibilis ang pagkamatay ng iba dahil nadidepress. At pag nadidepress ka na, ibig sabihin yan, resulta yan ng kawalang pag-asa. Marami namatay hindi dahil may sakit sila o problema sa pera dahil walang pera. Namatay sila kasi nakaramdam ng kawalang pag-asa. Yung pong finance minister po ng Germany, natagpuan patay at ang conclusion, yung finance minister ng Germany nagpakamatay. Kasi masyado daw siyang nag-worry sa pagbagsak ng ekonomiya ng Germany because of this COVID-19 virus. Nagpakamatay. Kasi wala siyang hinggang pag-asa. Kaya nasabi niya, anong kwenta mabubuhay pa? Pinatatagal ko lang yung hirap. At tulisan niya ng sinasabi ng marami, anong kwenta nagsasama pa tayo? Wala nang pag-asa ang ating relasyon. Pinapatagal lang natin. So mga kapatid, napakahalaga ang hawak tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Meron isang professor in theology sa Fuller Dallas Seminary, si Louis B. Smith. Sabi niya, hope is to our spirits what oxygen to our lungs. Yung pong pag-asa, no? Sa ating espiritu, yan ang ating hininga, oxygen sa ating mga baga. Lost hope, and you die. Wala ka ng pag-asa, mamamatay ka na. Wala ka ng hangin ng oxygen sa baga. Sa puso, patay ka na. They may not bury you for a while. Parang hindi ka pa inilibig. But without hope, you are dead inside. Pero pag wala kang pag-asa, maaari hindi ka pa nalibig. Pero sa loob, patay ka na. Kaya hindi ka na makadiskarte. Wala ka ng expression. Hindi ka na nag-iisip. Hindi ka na nagsosolve ng problem. Give up ka na. Kasi inisip mo, wala na pag-asa. Pati sa kagalingan mo, sa milagro, hindi ka na umaasa. Ngayon kami gagaling. Hindi na may paglaban. The only way to face the future is to fly straight into it on the wings of hope. Ang tanging paraan daw po para ating makaharap yung kinabukasan ay tayo daw po'y lumipad patungo dito sa pagitan ng mga pakpak ng pag-asa. Dadalahin ka ng pakpak ng pag-asa sa isang magandang future. Amen po ba? Hope is the energy of the soul. Hope is the power of tomorrow. Kaya mga kapatid, kung paano si nakadiscover ng light bulb, Thomas Edison, he did not give up on hope. Ilang beses siya nag-fail. Kaya meron tayong liwanag ngayon, hila. Kasi naniwala siya na mag-asa siya. At ang pag-asa ito ang nagdala sa kanya para matuklasan ang hindi pa nakikita. Kaya itong COVID na yan, sisiw lang yan. Walang bibitaw, walang bibitaw. At tandaan niyo mga kapatid, sa mga testimony na mga gumagaling, kasi wala pang gamot. Bakit gumagaling? Panalangin pa rin ang sinasabi nila. Pagtawag pa rin sa Diyos ang sinasabi nila. Kaya meron ng gamot. Amen? Meron ng gamot. Pananampalataya sa Diyos may asa. Hallelujah. Wala pang nakikita ng gamot. Pero bakit may gumagaling? Ang testimony nila, nanalangin sa Diyos.
hindi binitawan ng pag-asa. Amen ba ba? Amen. Nanalangin, hindi binitawan ng pag-asa. Pati ba, bakit namatay? Nalungkot na. Hindi na dadadala. Ninervous na takot na nawalan sila ng pag-asa. O ikaw, ninervous ka, meron ka bang isang kabat at bigas? Ha? Meron ka bang 1,000, meron ka bang 10,000 sa pitaka mo? Bakit ka natatakot? Meron ka bang asawa, meron ka bang anak? Pwede ka magtanim sa paligid mo ng gulay. Ha? Eh, pastor, sinasabi ko, kasi si kapitan. Ilan na si kapitan? Kasi si mayor. Oo, si mayor. Kasi si president. Huwag ka dyan titigin. Ang ating pag-asa ay sa Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Kaya nga po, just as a man cannot live without dreams, he cannot live without hope. He cannot live without hope. If dreams reflect the past, hope summons the future. Tinatawag niya yung magandang bukas. Yan ang pag-asa. Amen? Sabi nga ng ating Christmas song noon, whispering hope, whispering hope. O how I heard thy voices. Amen? Whispering hope. Hope is more valuable than we give it credit for. It's a soft, burning flame, unable to be extinguished and capable of enduring any conditions. Yan mo yung hope. Matindi yung hope. It is a soft, burning flame, parang banayad na apoy. Pero hindi mo pwedeng patayin ang totoong hope. Kaya niyang matiis ang lahat. Yan ang heaven amen. Anumang kondisyon, kaya niyang madahanan. Hope has what it takes to get you through anything. Anong pag-asa? Kaya God said that these three powerful forces in the universe ay nandiyan. Faith, hope, and love. Sabi nga po, people usually consider hope among the most wondrous of gifts. Why? It keeps us going when we want to quit and makes possible victories that seems unattainable. Kaya nga po yung hope. Yan po ang binibigay sa atin. Ito po ito nakita ko at ito yung sitwasyon natin ngayon. Satan, the enemy, will do everything to kill hope. He knows you cannot function without hope. Kaya may iba pabitaw na, hindi na makapag-express ng love, ng appreciation. Passive na lang, netted pa na lang. Why? Losing hope. Hindi na makapag-function. At tinitira ka ng kaaway siya sa area na yan. A person with no hope in anything is a person with no desire, aspiration, or a will to live. Wala na katila ko. Sabi nga, wala na aspiration. If there is no hope, we will lose the feeling of being alive. Yan ang target ng katamay, patayin yung hope. When spouses lose hope, they give up on their marriage, and parents give up on their kids. Wala na pag-asa, wala na lang tayo. Ayun, wala po hindi na magbabago. Giving up on hope. When people lose hope, they lost their ability to dream for the future. Kaya sa COVID nito, marami na-stuck na. Hindi na nagdi-dream, hindi na nagsusunod ng problem. Ang iba naman, na-stuck na lang sa mga telebisyon. Let us be creative. Let us continue sharing the gospel, spreading hope. Amen po ba? Let us continue. Let us continue being an instrument of God's blessings in this last day. Maniwala pa rin po tayo, may gagawin ng Diyos. Alam mo mga kapatid, bakit pa natin pinag-uusapan? Kasi nga po, sana kung meron gustong patayin ang kaaway, pag-asa. More than 2,000 years ago, the enemy had tried to kill hope. Ni Satan, pag napatay niya ito, napatigil niya,
wala ng pag-asa. Kaya nga po, pinakusang-kusang pag-asa. Kaya yung ating pinasa kanila si Trinity, si Cleopas, at sa kanyang kaibigan, umalis na ng Jerusalem, discouraged, disappointed, at ayaw nang balikan pa yung lugar nila. Kasi para sa kanila, si Jesus, na walang tanging inaasahan, pinapatay, pinako sa krus, at wala ng dahilan pa para magpatuloy sila na walan sila ng pag-asa. Sapagat po sa krus ng Kalbaryo, ang kanilang mga narinig ay negative para sa kanila. Yung isa na yung, my God, why have you forsaken me? At narin ba yung word na it is finished? Tayo naintindihan natin yan. Yung sa kanila yung word na yun, wala, tapos na siya. Iba ang meaning para sa kanila. Nagkamali tayo ng paniwala. Pinabayaan kasi ng Diyos. Finished na siya. Wala na. Hope is dead. Hope is dead. Now, anong nangyari? Hindi lang pinapatay ng kaaway ang pag-asa. Gusto po itong ilibing. Now, the enemy, sinayuan pa yan. The enemy tried to give hope in the grave forever. Diyan ka lang, hindi ka nalalabas. Wala nang pag-asa. But the good news, then came the morning. Amen? Dumating yung umaga, hallelujah. And God sent His angels. At buksan yung bunganga ng libingan. Kasi po yung mga tatlong bariya, sino magbubukas ng libingan? Ang tuloy po, nabuksan po ng angel yung libingan. Wala na dyan si Jesus. Hindi naman siya dumaan, hindi niya kailangan buksan ang malaking bato niyan para siya makalabas. Binuksan lang ng angel ang takip sa libingan para ma-realize ng mga nagbabantay, wala na silang binabantayan. At pagkatapos para sa mga naghahanap at titingnan, yung bangkay, wala silang makita ng bagay. Kasi pag yan na natiling selyado, nakasara, hope is dead. Hope remains dead. Ang ginawa, kailangan makita, wala na dyan. Amen mo ba? Amen. Dumating yung umaga. Amen? Kapatid, hindi puro Biyernes Santo. Hindi po puro lungkot. Hindi puro dilim. Hope is coming. Amen? Hope is alive. Hallelujah. Talakpan mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ano nangyari? The stone was rolled away. For us to see that He is risen, that hope is alive. Death could not stop Him. The grave could not hold Him. He is risen. He is risen. Hallelujah. Jesus is alive. Power ni Jesus. Yung COVID na yan, it's time to be awakened. Isa na usap mo kahapon, isang man of God. Sabi ko, bakit kaya nagtatagal ang problema natin ito? Maybe we don't get what God wants us to hear. Kasi marami mayabang pa rin po. Hindi pa nagsisi sa abortion. Mas maraming namamatay sa abortion. Inulit mo, mas maraming namamatay sa abortion, pinapatay sa abortion, kaysa napapatay po ng COVID na yun. Kung pagsama-samahin mo, yung mga namatay sa abortion, pinatay sa abortion, millions na mo. Naglagal na ba? Ngayon, yumayabang yung mga tao. Ano yung kultura natin ngayon? Wala kang pangialam, basta masaya ako. Wala kang pangialam sa'yo. Basta gusto kong gawin to. Yan, LGTB na yan. LGTB. Nababa ako? LGBT. LGBT. Pasensya na po. Sa mga kaibigan ko. Na kumisa, marami sa kanila. Inclined dyan. Kapatid, magsisi na tayo. Yes. Wala kang pangyayabang ng marami. Mas magaling pa sa Diyos. Ang sinasabing, sila ang tama, nagkamali ang Diyos. Hindi pwede magkamali ang Diyos. Mayabang lang tayo mapray. Kasalanan po yan. Kasalanan. Papatayin ka ng kasalanan. Wala kang pupuntahan dyan.
Corruption na lang, corruption. Alam mo, ginagamit ito ng mga corrupt politician. Yung mga ganit, sakit sa salapi. Wala pang totoong pagsisisi. Wala pang totoong pagbabago. Kaya tumatagal. Mga kapatid, let us be awakened. Let us be humble. At tayo mga Kristiyano, kung minsan tayo mga Kristiyano, self-righteousness, kung minsan dapat humble pa rin tayo. Dapat tayo mga Kristiyano, kung mabuti, amen po ba? Huwag tayo manahimik. Huwag natin iisip yung sasabihin ng iba. Ang mahalaga, ang agawa natin ng kalooban ng Diyos. Gawin natin may kapakumbabaan, may pagmamahal. Napakalingkod. And don't get credit to yourself. Huwag sarili. Isa lang ang ating itaas. Ang muling nabuhay, ang namatay sa krus, at muling nabuhay, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Hindi tatagal yan. Yes. Buong tayo, buong Pilipinas, buong mundo, manumpaling sa Amen. Diyos. Mag-repent. Kilalanin siya sa ating mga buhay. Ang mga kapatid, He is risen. Sabi na po sa 1 Peter, praise God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is so good. And by raising Jesus from the death, He has given us new life And a hope and a hope that lives that lives on. Hope that lives on. In other words, buhay na pag-asa, hindi namamatay. Amen. Hindi pwedeng patayin. Hope that lives on. Can I have an amen? Amen. Hallelujah. Ay mga kapatid, ang tayo ito. Hope, pakikinig mo na. Hope always finds a way. Hope always finds a way. Kaya magkakaroon tayo ng medical breakthrough. Pero di ba bakit hindi mo na nagkakaroon ng medical breakthrough? Kasi mo baka mabigay sa credit sa mga scientists yung na-inventong gamot. Ngayon, may mga gumagaling. Kanino ang credit? Hindi dahil meron ng gamot, kundi dahil ang Diyos ay buhay. Amen. Nagtiwala sa Diyos, nangalangin sa Diyos. Kaya marami ngayon nagigising. Amen po ba? Although marami conspiracy theory about this COVID na yan. Ang sinasabi, galing na yun sa 5G na active. Kaya po sa UK, yung mga tower ng 5G, sinunog nila, tinomba. No? Yan daw ginagamit ng China, 5G, na para ma-activate yung virus na yan sa katawan ng tao. So, madaming theory na sinasabi. No? Ako ang masasabi ko lang, mga kapatid. Masasabi ko lang, kaya anumang theory niyan, kaya naman yan. Itong sitwasyon ito, pinapakita lang yan. Pinapakita lang yan that without God, the enemy can take over. Without God. Kaya nga po, God will see to it. Yung faith, yung hope, yung love ay nandyan. Why? Because hope always finds a way. Kaya, eventually, madidiscover din po yan. Pero kanya meron na nagaling yan sa karamdamang yan. Ayaw lang tanggapin ng iba. Kasi masyado tayo scientific. Hindi masama paging scientific. Prayer pa rin. Prayer works. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hope always finds a way. Yes. Kaya, gaganda ang sitwasyon ng buhay mo. Gaganda ang ating sitwasyon. Hindi mo po tribulation. This is just the beginning of sorrows. Pero hindi pa yan. But with God, we can handle it. Amen? With God, we can conquer. Sinabi naman ni Jesus John chapter 16, verse 3, sabi niya, in this world, you will have tribulation, you will have troubles. Pero hindi pa great tribulation. But cheer up, sabi niya, I have overcome the world. So normal lang niya, kahit hindi ka Kristiyano, dadaan ka ng pagsubok, dadaan ka ng mga troubles, ng problems. Kahit hindi ka Kristiyano. Ang pagkaiba lang sa ating mga Kristiyano, meron tayong perspective. At pag mayroong pagsubok at problema, ang ating sinasabi, Lord, this is an opportunity for me to experience your provision, your goodness. Lord, this is an opportunity for me to exercise my faith in these difficulties. And may mga kapatid, so iba yung ating pananaw. We have a Father in heaven that will take care of us. Hallelujah. Remember this, hope never gives up. Kaya hindi ka bibitaw sa relasyon, sa Diyos, sa anak, sa asawa. You will never give up.
Hope never gives up. Kaya kanya ng Diyos sa atin. Kaya si Jesus, nagkasala ka man, mabagsak ka man, He will never give up on you. Mahal na mahal po niya tayo. Kamukha ng bulaklak ng puno niya. Ha? Nasa sananto. Tutungo mo rin, naman pa rin. Wala siya sa tamang lugar. Yan ang tawag niya ng hope. Kung minsan sinisisi natin ang ating mga sitwasyon, sinisisi natin kung sino-sino, pero pag meron kang hope, buhay ka pa rin. Breakthrough pa rin. Mamumulaklak ka pa rin. Amen mo ba? Why? The power of hope. Kaya nga po, sabi nga ng Bible, Romans 15 verse 3, verse 13, May the God of hope. Tinawag siyang God of hope. Ano ibig sabihin niya? As long as there is God, there is hope. Because He is the God of hope. Can I have an amen? Amen. So, ang hope, hindi pwedeng patayin. May the God of hope fill you with all joy Joy and peace. and peace as you trust in Him, so that you may overflow with Hope. hope. By the Magpapaw power ang of asa. the Holy Spirit. Mag-spread ng hawa, contagious. Let us spread hope sa ating pong mga katabi. Ihawa natin sila sa ating pag-asa. Yes, Diyos po. By the power of the Holy Spirit, ito ang nag-energize ng hope natin. God Himself is the God of hope. And being energized, it overflows right now because of the Holy Spirit. Kaya pag mayroong hope, may solusyon, may pag-asa, may sagot, at may magandang bukas. Can I have an amen? Hallelujah! Amen. Now, hope keeps our faith alive and strong. Like Abraham and Sarah, baog si Sarah, matanda na si Abraham. Ano sabi niya? Even when there was no reason for hope. Pasilin niyo, there is no reason for hope para kay Abraham, para kay Sarah na mag-aanak, na maging father of many nations. Ano sabi? Abraham kept hoping. Power of hope. Ha? Alam mo, meron dito kayo, wala ka nang nakikita dahilan para ikaw ay maniwala pa. Para siya pa ay mag-asa pa. Kung sinasilo wala ng pag-asa. Yung, alam mo, kapatid, mas matindi ang sitwasyon ni Abraham, ni Sarah. Baog si Sarah, matanda na si Abraham. Nakakuha ang Diyos. It took him 25 years para yung anak nila si Isaac ay dumating. At ngayon, natupad. Ang daming mga physical offspring si Abraham. At mga Jew, even the Arabs, mga anak ni Abraham to Ismael. At yung, sabi niya kasi ang dami ng buhangin, that's the physical, biological sons and daughters of Abraham. At meron din siyang spiritual sons and daughters. Tayo po yun. Tayo po na mga nanay ni Jesus. Tayo po yung mga naging anak ni Abraham sa spiritual. Kaya nasa kasi dami ng bituin sa langit ang magiging anak mo. Amen mo ba? So, biologically, ang dami ng anak. Spiritually, kagaya ng bituin sa langit. Wala siyang dahilan para umasa pa. Pero nung ginawa niya, even when there was no reason to hope or hope, Abraham kept hoping. Pagsabi siya katabi, keep hoping. Keep hoping. Makapipitaw, keep hoping. Ano ba yung hope ng mundo? Saka yung hope na din magkaiba. Yung hope ng mundo na mabagasa lang, baka makachamba. Saan mangyari? Yung ating hope sure. Because our hope came from God. Sigurado mangyayari. Kaya, may sagot. Ang sabi riyan, believing. Ito yung hope niya, kaya sumamangas ang faith niya. Believing that He would become the father of many nations. For God has said, that's how many descendants you will have. Nangyari pa yun? Nangyari po yung mga kapatid. Ito ang nagpanatili sa kanila na buhay at masigla. Kaya po sa aking pagkatapos, mga kapatid, itong aking verse, yun ang pangalan ng ating church. Christ in you, the hope of glory. God wanted to make known among the Gentiles, pag sabi Gentiles,
Tayo po yun. The glorious wealth of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We are now carrier of hope. Ano mo ba? And let us declare, hope is alive. Sabi nyo, hope is alive. Hope. Amen? Let us preach this hope, itong pag-asa ito. Dahil si Jesus ay muli na buhay, tayo ay may pag-asa. Ang ating pag-asa ay buhay. Dadalhin tayo sa ating pangarap, sa ating milagro. Dadalhin tayo sa magandang buhay. Yan, ang iba wala na ganyan hope. Tayo meron. Bakit? Nasa ating hope. Christ in you. The hope of glory. Yung glory po dyan, sa Hebrew ay kabod. Kabod. Ibig sabihin niyan, wealth, fatness, richness, substance, no? Yan, pagpapala, buhay, kayamanan. Presensya ng Diyos. Blessing ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, hope is alive. And that hope lives in us. Christ in you. Kaya nga po, sabi ng Bible, these things last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Bakit naka-sandwich yung hope? Faith, and then hope, and then love. Naka-sandwich yung hope. Kasi ang pag-asa ang nagpapasarap. Ang nagbibigay lasa. Amen? Kasi pag meron kang hope, kahit wala pa, natitikiman mo na. Amen? Kahit hindi mo pa nakikita, parang naaamoy mo na, nandyan na. Bakit? Buhay ang iyong hope. Pag walang nakasandwich na hope, pag ang tinapay walang palaman, wala kang ganang kumain. Ang hope na yan, ang pinaka palaman, spread, tawag ko doon, pinaka-palaman. Kahit may pag-ibig ka, pero wala yung hope, malamig ang pag-ibig. Kahit may faith ka, pero yung pag-asa wala, parang wala. Lahat na ito ay magkakasama. Hindi mo pwedeng tanggalin ang isa. Lahat ay mahalaga. Kaya kapatid, naaamoy mo na ba? Nalalasahan mo na ba yung magandang bagay na gagawin ng Diyos? Yung kagalingan mo, yung milagro mo na gagawin niya. Kaya nakasandwich yung hope. Yan ang magpapasarap. Yan ang magpapalago ng iyong business. Yan ang pag-asa niya. Ang gigising sa'yo para umabot, mag-share. Ayun po mga cell leaders natin, mga pastors, keep on inspiring your people. Spread the hope. Spread the hope. Amen. Yan ang palaman natin. Sandwich, spread natin yan. Spread the hope. Hallelujah. Ikalat natin yan. Huwag yung COVID. Ikalat natin yung hope. Huwag yung takot. Huwag yung negative. Ikalat natin yung hope. Ikalat natin yung pag-asa. Amen mo ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. These powerful forces, Lord, napakahalaga. At nag-focus tayo sa hope kasi yan ang gustong patayin ng kaamay. Pero hindi siya pwedeng patayin. Ang carrier ng hope, ang totoong hope natin ay si Jesus. Pag siya narinig patay, patay na rin. Wala tayong hope. But thank God, Jesus is alive. Na bago tayo mag-communion, bago tayo balikan natin, bago natin alalahan na kanyang ginawa. Meron sa inyo ngayon sa inyong mga tahanan, nawawala ka ng pag-asa. Hinahanap mo hindi mo alam mo saan ka kumuha ng pag-asa. Kapatid, nandiyan si Jesus Christ. At hindi siya yung tahanan ko baka ko. Ito ang wisdom ni God. Ginagamit niya ngayon. Ang online. Kasi hindi na pupunta ng church. Ngayon, ang church ay nandiyan. Si Lord nandiyan. Ayaw kanyang mapunta sa impyerno. Gusto niya magkaroon ng pag-asa. Sige po, tayo po tayo lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabihin mo, Lord Jesus. Lord Jesus. Alam mo naman yung katabi. Just focus on Jesus. Kumakatok siya ngayon sa puso mo. Ang sabi niya, lumapit kayo sa ngayon lahat na nabibigatan. Yes.
nahihirapan, napapagod. Lumabag ang sakit, sabi niya, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Kapatid, pagod ka na. Pagod ka na. Sama ka na sa kasalanan. Sa oras na ito, umakatok si Jesus, tinatawag ka niya. Sige, sabihin mo sa kanya, pigit mo yung mga mata, tapos mo yung kamay, sabihin mo, Lord Jesus, Lord Jesus, salamat po. salamat po. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking pagsasa. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay. Salamat. Salamat po. Muli kang nabuhay. Muli kang nabuhay. Sumasampalataya ko sa iyo. Sumasampalataya ko. Tinatanggap kita Natanggap kita sa puso ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa buhay ko, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, nakapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. I love you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you Thank you for saving me. for saving Salamat. me. Wala na yung kasalanan. Wala na yung Wala na yung bigat. Wala na yung Wala na bigat. yung sumpa. Wala na yung Wala na yung takot. Wala na Wala yung na yung takot. nervyos. Wala Wala na na yung yung nervyos. naramdaman. Wala na yung Pinalaya mo na ako. Pinalaya mo na ako. Pinagaling. At Pinagaling. pinuspos ng iyong presensya. Ng iyong Pinaspos biyaya. ng substensya. Ng iyong pag-asa. Hallelujah. I receive you. I receive Jesus. Jesus, The hope the hope of glory. of glory. Amen. 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 Sige po, let's just thank God right now as we sing this song, because He lives. I can face tomorrow, there is hope. Yes. Because He lives, all fear is gone. Hallelujah. Hallelujah. Ating i-ready yung ating communion and then sing this song right now. Declare natin ang ating pag-asa ay buhay. Because Jesus lives. Hallelujah. Love you, Lord. Because He lives, I can face tomorrow. Oh, because He lives. Because All fear is gone. Oh, fear is gone. Because I know. because I know He holds the future. When life is worth Life is worth the living just because He lives. Sing once again. Because He lives. Hallelujah. Lord Jesus, be glorified. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He because I can face tomorrow because He all fear is gone. Because I know
hinabilin sa atin ni Jesus ng ating Panginoon bago siya pinagkalalo, bago siya mamatay. Actually, it is a celebration of the life of Jesus, a celebration of hope and victory. It will remind us that hope is alive. Amen. It reminds us that Jesus is alive. It reminds us about faith, our faith, the mystery of our faith, that God became man. Ang Diyos ay tao. Siya'y namatay, si Jesus. Siya'y nilibing. Tatlong araw, on the third day, he rose again. Nagpakita sa mga mahigit 500 alaga. And then on the 40th day, he ascended back to the Father in heaven. And he will come again. Sa katang panahon at the appointed time, Jesus will come again. Hallelujah. Yung ating binasa kanina na gospel, yung dalawang magkaibigan, hindi maintindihan ang mangyari. Kaya atin din na nakilala si Jesus. Nakasama pala naglalakad. Siya pala yung nagkasamang naglalakad sa Emmaus Road. Tinuro yung scripture. Ito ang nangyari. Sabi riyan, ng verse 28, na sila gumagabi na, and then malapit na sila sa isang nayon. Sabi riyan, malapit na sila sa nayon ng patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya pinaka-pigil-pigil nila. Inumbisi. Sabi, tumuloy na po kayo rito sa amin, nila. Sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag. Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. You see, si Lord, after resurrection, yung kanyang hinabilin sa atin, ginagawa niya. Ginawa niya. Why? To open their eyes, their understanding. Ito ang isang ginagawa ng communion. It gives us a revelation about Jesus. Sabi ng verse 31, anong nangyari? Nang kinuha yung tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito. Sabi niya, nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nasabi nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin. Habang tayo kinakausap sa daan at pinapaniwalag sa atin ang mga kasulatan, noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratan nila nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila. Nag-uusap-usap. Muli ang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang pinatay. I pray. In the midst of this crisis, as we partake of the communion, pagkatapos ng revelation, makita natin si Jesus. Maramdaman natin si Jesus ang ating pag-asa. Kayo po, naramdam mo na wala ka ng pag-asa ng lakas dahil sa iyong sitwasyon, maaaring karamdaman, maaaring sa finances, kapatid. Hope is alive. Kagaya ng dalawang ito na wala ng pag-asa. But Jesus, through the breaking of bread, nagkaroon ng revelation. Nagising, hope is alive. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, tulungan niyo po kami. Mabuksan ang aming mga pagpunawa, ang aming mga espiritual na mata, ang aming mga damdamin, at aming maramdaman, ang aming Panginoon Jesus ay kasama namin. Ang pag-asa ay buhay. Saan yung pagtagyat ng tinapay na simbolo ng kanyang katawan at ng saro na simbolo ng kanyang dugo? Maranasan ng bawat isa ang buhay na pag-asa. Pagkita si Jesus,
maramdaman si Jesus. Matanggap ang milagro. Gumaling ang aming bayan. Lumakas ang aming Pangulo, ang aming Presidente Duterte, tulungan niyo po siya. Nalubusang magtiwala sa inyo. Tulungan niyo ang aming bansa, ang aming mga pinuno. Ang bawat local governments po namin, ang mga barangay, council po namin. Salamat sa mga pastors. Salamat sa mga cell leaders, sa mga primary flow, na patuloy pong ginagawa yung kalooban. Salamat po sa mga nangunguna sa akin. Abang Diyos, patuloy po maging bukas ang kalagitan sa bansang Pilipinas. We thank you, Lord. Aming magdiriwang sa oras po ito ang tagumpay ng krus ng Kalbaryo. Ang tagumpay ng muling pagkabuhay. At aming ipapahayag ang buhay na pag-aasa at taglayin namin. Christ in you, the hope of glory. We thank you, Lord. We praise you. Hallelujah. Ate pong muli ng ating mga tinapay sa inyong mga tahanan. Ano ba po yan? Sky place ba niya? Ang mahalaga is the faith. The essence of our faith. Ang ating Panginoon Jesus, noong gabi siya'y pinagkaralo, ay dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat ay hinati-hati ito sinabi. Pinitong pinagpinapiraso. Sinabi niya, ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. At itas ang saro. Hindi naman matapos maghapunan na hinawakan ng saro at sinabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Sa pagkasabi kakagin ng tinapay nito, iinom sa saro. Pinapahayag din yung aking kamatayan at ang aking muling pagparito. Thank you, Jesus. Lord, we love you. We thank you. Now, receive your blessing. Yes. Receive your miracle. Yes. Let every eyes be open. Yes. Let every soul be restored. Yes. Let every family be blessed. Yes. And the blood be applied. The blood of the Lamb be applied sa bansang Pilipinas, Yes. sa Pampanga, and through all the nations of the world. We thank you, Lord. Tayo po lahat ay kumain ng tinatay. Tayo po lahat ay pinom. Hallelujah. Praise God. Jesus is alive. Hope is alive. Hallelujah. We love you po. Thank you so much. This time, daraan po tayo sa ating pagkakandog, sa ating pagkakaloob. Pagkakandog po tayo ng may kagalangan. Amen. Diba? Amen. Alam ba pag tayo nagkakaloob, dapat hindi nawapalayan. Bakit part ka ng ating pagsamba? It signifies that hope, yung hope, nandiyan pa sa'yo. That hope is alive. Amen? I don't know, Pastor Carmelo, to pray for our magdarating, magkakaloob. Ihataan nyo yung mga kaloob. God bless you po. Pastor Carmelo will lead us in prayer. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Ang iyong mga salita ay tunay pong nagbigay ng matinding pag-asa sa bawat isa sa amin. Ang buhay mo, Diyos. Kaya nga po, una kang nagbigay, una kang nagmahal. At bilang mga iyong tagasunod, Lord, we will give and we will invest our lives and even our finances, our tithes and offering, Lord. Inihahandog po namin sa iyo. Maging instrumento po ito ng pagtulong at paglaganap ng iyong banal na salita sa mundong ito. Salamat, O Diyos, because you enable us to create wealth, Lord. Sa iyo pa rin nanggaling
ang lahat kung ano man ang meron kami. Kaya nga, maparangalan ka, Panginoon, sa bawat ikapo, sa bawat handog na ibibigay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Hallelujah. Oh, praise the name Hallelujah. of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Let's sing this song. Let's glorify Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Praise God. Hallelujah. Bago tayo mag-close in prayer po, and before I will give the benediction, I just want to thank po, pasalamatan po na po yung mga pastors natin from different outreaches na patuloy po yung minimobilize ang ating po mga disciples, mga digital leaders. Napakahalaga po yan na hindi sila dapat ma-disconnect. Amen. So, ang gawin nyo, i-watch party nyo po yung ating message. Napakahalaga ng office sa life nito. Napakahalaga, i-share natin. I-share nyo, mag-watch party kayo, spread natin ang hope. No? I-declare natin that hope is alive. Ikalat natin yan. Salamat sa inyo mga pastors from different outreaches, maging yung nasa Paris, nasa Europe, yung nasa Roma, sa Empoli, sa Pisa, yung ating mga kapatid. At sa mga inaroon, yung mga member natin from different nations of the world, the Lord bless you all po. We love you. And I don't want to forget, ayaw kong kalimutan natin. Ay ba mga kapatid, this day po is our 40th anniversary. 40th year na po ng Christ in you. Buhay pa rin tayo, amen? Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa mga pastors, sa mga council, salamat sa mga members, sa mga board, hallelujah, sa mga members, sa mga intercessors, sa mga Sunday school teachers natin, sa mga school natin, sa mga teacher natin sa school, sa mga different ministry po natin, mga cell group, mga networks, mga young adult, mga radicals, ha? Salamat po sa inyo, yung ating jail ministry, hospital ministry, yung po mga behind the scenes na tumutulong kamukha sa media, sa tech, sa worship team. Maraming salamat. Alam ba rin, napasalamat ako kay JB. Pinahirap po kami ng, pinahirap sa atin para lumakas ang internet natin, no? Salamat po kina Aaron Peralta, sa mga team dyan na tulong-tulong.
music team ko dyan sa San Fernando. Salamat sa inyo na sa inyong mag-i-edit. Although tayo live ngayon, live na live, amen? Pero minsan may mga i-edit tayo. Si Nicole, si Tol, si Nino, yung mga sila Precious, yung mga team natin dito sa Magalang, nagpupuyat, sila Edmar yan. Okay? So, kung tingnan po nyo, ilan lang kami rito. We really keep the social distancing. Si Ace, nasa bandang phase 1 niya. Hallelujah. So, we love you all po. We love you so much. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sa mga tahanan, salamat po bawat pamilya, bawat tahanan na tinanggap po at pinapahintulot nyo kami ngayon na mapag-pray kayo, mapaglingkuran through online worship. Hallelujah. May pag-asa. Buhay natin pag-asa. Imagine, naka 40 years na tayo. 40 years na Christ in you, amen? And it's still growing strong. Hallelujah. Amen. For the glory of God. Hallelujah. Sa ating po mga mentor, Brother Pastor Cesar, kay Bishop Ariel, Ginang Attinger, sa mga mentor natin, mga kasama sa Pampanga, sina, hindi pa yung bakit lahat. Dahil mo lang. We love you all, we love you, we love you. The Lord bless you. Bukas po, yung ating morning prayer, everyday morning prayer, 5:30 in the morning, huwag yung kakalimutan. Pati po yung ating afternoon prayer. So huwag yung kakalimutan. Maraming po salamat. We love you all. Sige mo, tasyon yung mga kamay. Hallelujah. Receive the blessing of God. Thank you, Lord. Yes. Pagpalain ng Diyos We receive it, Lord. ang bawat isa po sa atin. Pagpalain niya ang bawat tubig na ating iinumin. Yes. Pagpalain ng Diyos ang ating mga tinapay at mga pagkain na ating kakainin. Yes, oh God. Yes. Pagpalain niya ang ating buong sambahayan. Ang iyong mga refrigerator, pagpalain ng Diyos. Ang iyong mga pitaka, ang iyong mga pakakaw, Yes. ang iyong mga parabigas, ang iyong mga cabinet. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng kabilang sa inyong pamilya. Receive the blessing right now. The Lord our God bless you. Receive it. Yes, The Lord our God will keep you. yes, oh Lord. He will make His face to shine upon you. Yes, Yes. Lord. God will be gracious unto Yes. you. And Hallelujah. He will give you peace. Receive the blessing right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At lahat ay magsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hope is alive. we love you so. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. It is blood He will save me. It is power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Be the glory. Yes, oh God. Praise. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. Hallelujah. Praise God. Praise Praise Amen. God. Shalom. Amen. We love you. Hallelujah. Enjoy the family. Enjoy this day. Magluto po kayo kahit ano lang. Hallelujah. God bless you, Pastor. Shalom. Hallelujah. Happy anniversary. Happy anniversary.